Welcome back dito sa channel natin. Pupunta tayo ngayon ng Ayala Malls Manila Bay. Pasensya na kayo, medyo paus ang boses ko ngayon. Magbibigay tayo ng latest update sa grand opening ng Landmark Department Store. So ayan guys, makikita naman natin tapos na nga ang bagong building ng Landmark dito sa harap ng Ayala Malls Manila Bay. Last month ay nagbukas na nga ang supermarket at nag-soft opening na rin ang food court. Wow, ang ganda na pala ng bagong building ng Landmark. Dito pala yung bagong entrance ng Landmark Department Store. At nasa lower ground level naman ang supermarket at food court. Wow, ito na nga, bukas na ang first level ng department store. Maraming entrance pala papasok dito sa department store. So ayan guys, naka-setup na nga itong buong floor. Wow, grabe ang lawak pala nito. Grabe, sobrang lawak ng bagong Landmark Department Store. Ito naman ang pinaka main entrance. Isang level pa lang ng department store ang bukas na at meron pa sa taas. Wow, pwedeng-pwede na talaga mag-shopping dito sa department store. Malawak din yung mga hallway. Mas malawak pa to sa mga SM department store. So ayan guys, kung may time kayo, bisitahin nyo na ang Landmark Department Store dito sa Ayala Malls Manila Bay.
Punta naman tayo ngayon dito sa lower ground floor kung nasaan ang supermarket. Napakalawak din ng supermarket dito. Panoorin nyo na lang yung tour na ginawa ko dito sa supermarket. Hanapin nyo na lang yung video dito sa channel. Dito naman tayo sa food court. Napakaganda ng food court dito. Pero affordable pa rin yung mga food outlets. Hindi katulad sa SM na unti-unti nang tinatanggal ang mga kilala natin na food outlets. So ayan guys, napakaganda naman talaga ng interior design ng food court dito. Malawak pa yung area nito, lalo na siguro kapag bukas na lahat. Ayan, dito sa kabila, oh, marami pang vacant. Napakalawak pa dito sa food court at marami din mga upuan at mga lamesa. Dito naman sa dulo, bukas na rin pala ang hardware. So ayun guys, unti-unti na gumaganda dito sa supermarket, food court at department store ng Landmark. Abangan pa natin sa mga susunod na buwan ang pagbubukas ang iba pang floor ng Landmark. Dito naman tayo sa labas sa Central Plaza. May fountain dito at sa taas niyan mayroong 3D billboard. May ginagawang project dito sa kabilang side ng mall. Akit nga tayo sa taas, tingnan natin kung ano yan. Napakalawak ng Ayala Malls Manila Bay.
Kailangan mo ng kalahating araw bago maikot ang buong mall. Napakalawak din ang time zone dito. Isa pang malaking pagbabago ang napansin natin, mas organized na ngayon yung mga food stalls. Mas maayos na ngayon yung pwesto nila at mas maluwag na. Hindi na nga pwedeng i-gatekeep ang Ayala Malls Manila Bay at lagi na nga maraming tao ang pupunta dito. Meron din mga libreng sakay papunta dito sa Ayala Malls Manila Bay. Meron dyan sa may EDSA Taft, meron din galing ng PTEX. Ang lalawak pa ng mga store dito kahit mga local brand. Andito naman tayo sa rooftop sa Sun Garden. Marami na pala mga bagong cafe dito. Mula dito sa taas, kitang-kita natin ang 1 hectare na Central Plaza. Ang Seda Hotel pala ay nandun sa kabilang side ng mall. Ayan, makikita nyo naman, sobrang lawak ng Ayala Malls Manila Bay. Ito yung sinasabi ko kanina na may ginagawang project dito sa kabilang side ng mall. Siguro konti pa lang yung nakakaalam na merong Sun Garden dito sa taas ng mall. Mas magiging convenient na yung pag-akyat dito sa Sun Garden. Bagong elevator pala to. Napakaganda ng view dito. Anong masasabi nyo sa pagbubukas ng bagong Landmark Department Store? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.